Beses natin narinig ang mga salitang yan, ano, ay muling pinaalala sa atin, ano, kitang-kita naman natin yung paraan ng kamatayan ni Isagani, ano, na ating ipinagdarasal ngayon, ano. Sabi ko ang request sana ninyo ay Lunes, kaya lang sabi ko, ano, kasi Lunes ay day off yan eh, no? Ay baka kung anong oras pa ako makakarating kapag Lunes, ano? So, kaya sabi ko ay kung maaari ay ngayon na, ano? Pagkakataon bukas naman ay di Sabado, ano? Susunod naman ay Linggo, no? So, mas mahirap naman kapag Linggo kasi may limit lamang yung dami ng misa na pwedeng pagmisahan, ano, ng pari, no? Kaya ito yung idinudulog natin, ano? Tayo nanalangin para kay Isagani, ano? Tulad ng ipinahayag ko sa Ebanghelyo natin ngayon, ano? Pinaalala sa atin na dapat tayong lahat ay maganda, no? Sapagkat siguradong darating ang Panginoon. Hindi lang natin alam kung kailan, ano? At kung saan, ano? So, siguro sabihin ng iba ay ah, bakit ba kinakailangang magpa-check up? Ay mamamatay din pala, ano? Ay kinakailangan din natin magpa-check up, ano? Kasi kinakailangan din natin alagaan yung ating sarili, ano? Kasi nga baka mamaya ay hindi mo pa oras, ano? Ay naghihirap ka naman, ano? Kasi gawa ng napabayaan mo yung kalalagayan mo, ano? Kaya napakahalaga rin ho na tayo ay malakas, ano? So mabuti sana kung ang kamatayan natin ay biglaan, ano? Natutulog lang, ano? Ay bahagi yun. Pero sabi nga natin, hindi natin alam, ano? Yung pamamaraan ng ating kamatayan. Kaya yung paanyaya ni Jesus Eden ay maganda, no? At yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na tayo ay pinaghahanda, no? Lalong-lalo saan sa pamagitan ng mga sakramento, no? Kaya napakahalaga yung pagtanggap natin ng sakramento, no? Kaya nga inaanyayahan tayo katulad halimbawa ngayong panahon ng Kwaresma, no? So pakinabangan natin yung kumpisadang bayan, ano? Kasi at least, ano, maliwanag ko yun na kalimitan sinasabi, wala naman akong kasalanan, eh. Pero at least, ano, yung ating kumpisalang bayan kapag panahon ng Kwaresma at Adbento, nagkakaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban na nakapamumpisal yan, no? Kung may kasalanan, may malaking kasalanan, asap yun as soon as possible, no? Kaya nga kung tusin mo yung kumpisal natin kapag panahon ng Kwaresma at Adbento, ano? Ano yun eh, ang tawag na natin dyan ay safety nets, ano? Sapagkat anumang uri ng kasalanan na nagawa natin, bagamat tayo ay nagsusumikap na magpakabuti, ano, ay pinatawad ng Diyos, ano. Kaya rin natin, ano, sa mga kapatid natin ng mga hindi na maka tayo sa kanilang higaan, ano, hindi na makapunta sa simbahan, ano, tagal ng nakatay sa higaan, hindi kaya hindi na makatayo ng matagal, ano? May mga ganun eh, no? Na nahihilo na, naglalakad ay baka mahilo sa daan, pwede na kayong magtawag ng pari para sa pagkapahid ng langis sa mga may sakit, ano? So murahin natin yung kaisipan na kapag nagpapahid ka mamamatay ka, ano? Hindi, ano, mamamatay ka rin kahit ka man o hindi, no? Pero kapag kayo nakapagpapahid at ikaw ay namatay, hindi yan nakakalimutan ng Panginoon, ano? Pinapahayag, ano? Well, of course, ano? Yung kilos natin, ano, bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko, ano, kung wala naman tayong, ano, sa normal natin, hindi magsimba pag-araw ng linggo, ano, at piyestang pangiling, ano? Bahagi yun, ano? Ngayon ay nakita ko, ano, yung handa ay karne, no? Ay Biyernes sa panahon ng ang Adbiento, ng Kwaresma, ano? Ay, ay
nakahanda na, di palitan nyo na lang, no? Palitan nyo ng panalangin, no? Pero ngayon din yung ipanahon din ng abstinensya, yung Biyernes sa loob ng Kwaresma, no? Yun ay ano lamang, 7, no? Pito kasama na ang Biyernes Santo at ang Miyerkules ng Abo, no? So kaya lang, sabi nga natin, no, ay nakahain na no? Palitan nyo na lang ng maari ng panalangin, kawang-gawa, no? O sakripisyo, no? So bahagi rin yun na kung saan makita. Napakahalaga rin yung panahon ng abstinensya natin at pagkaayuno, no? Yung nga palang abstinensya, no? Walang age limit yan, no? Akala nung iba ay hanggang 60 lang, no? Fasting, no? Pag-aayuno, yun ang may age limit hanggang 59, no? Pero hindi pagkain ng karne, no? Kapag panahon ng Biyernes sa panahon ng Kwaresma, no? Yan po ay mula 14, no? Hanggang mamatay, no? So mahalaga rin na kung saan ay makita rin natin, no? Na yung abstinensya at pag-aayuno nakakatulong din yan, no? Kasi yan ay alin? Yan ay nakatulong sa atin na labanan ng kasalanan, no? Bahagi rin yun, no? Na kung tawagin nga natin ay tulong, no? Gamit, tools, no? Para tayo sa ating pakikibaka, no? Na iwasan ng anumang uri ng kasalanan at patuloy na makatugon sa panawagan ng Poong May Kapal, no? At idinudulog natin si Isagani, no? Kasi kaawaan ng Poong May Kapal, no? Siya man ay nagkasala, no? Naway nakahingi siya ng tawad, no? At siya rin nawa ay sanay nakapaghanda, no? Pero yung ating panalangin ay kaawaan siya ng Poong May Kapal, no? Sapagkat tulad nga po ng ipinahayag sa atin sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito, no? Yung ating pagtugon sa panawagan ng Diyos, no, ay kinakailangan din nating paghandaan, no? At binanggit din dito yung alin, sindihan ninyo ang inyong mga ilawan, no? So bagamat tayo ngayon di electric na, no? Nung panahon ni Jesus, no, ay no, oil, no? Hindi pa ata uso ng kandila, no? So pero sinisindihan, ibig sabihin ay may ginagawa, no? May ginagawang pagkilos para higit nating pakinabangan ang pagpapala at biyaya ng pagliligtas ng Diyos, no? At ano yun? Higit sa lahat, huwag natin kalimutan, no? Ano ba yung langit? Sabi nga ay doon walang problema, no? Doon ay lahat ay masaya, maligaya, no? Sa langit ay puno ng kaluwalhatian, no? Sa lahat alin, ang langit ay alin, kasama natin si Jesus, no? Kaligayahan walang katapusan, kasama natin si Jesus na ating minamahal, no? Kasama rin natin yung mga mahal natin sa buhay, no? Hagi mo yun, no? Gusto natin na yung mga minamahal natin ay alin, kasama natin doon sa langit, no? Lalong-lalo na si Jesus, kasi nang gusto niya, no? Na kaya siya namatay at muling nabuhay para din sama tayo doon sa kanyang kaharian sa langit. At idinudulog natin na nawa, no, ay higit ng pakinabangan ito ni Isagani. At nawa, no, tayo nananalangin na kapag dumating na yung panahon natin, ay nawa ay tayo rin inanda, no, at nakasindi yung ating kandila. Handa tayong maglingkod sa bawat isa, no? Tayo na rin lumalim sa pag-ibig, no, kay Kristo at sa bawat isa.